Hi, okay. It's 5:30 a.m. Siguro, okay, gusto ko lang kwento sa inyo, no? I mean, probably lesson learned. I just want to share to you na merong mga buhay na minsan hindi perfect, okay? May mga tao na pag minala sunod-sunod din, okay? Lately, ako nararamdaman ko yon, no? Nararamdaman ko yung uh, misfortunes that's happening now. Namatayan, ah, pumuputok yung mga utang mo, ah, cash flow, mga deals na hindi natutuloy. And then, ito, kwento ko lang, for some reason, I know I have to share this. If not, nasa loob ko to, no? Nasa looban ko lang. And I cannot talk to somebody at this time, at 5:30 a.m., no? Uh, Mahirap kimkimin ng problema. You need to release it. Kung wala kang friend, actually talking to a friend, mas delikado kasi bias yan. You know? And then, ang capacity of intelligence ng friend, limitado rin yon, no? Uh, Kaya minsan mas better na ganito, na, you observe yourself, na talk to yourself or put it in writing. Kaya na put it in writing, sa dami ng kwento ko, hindi ko na alam kung ano gagawin ko. Siguro abutin ako ng isang libro para kikwento ko with the events that I want to relay. Not really relate to you people, but gusto ko lang ilabas. Okay? So, okay, lately, isa pa yan, no? My sleep has been disturbed, no? So, first time kanina dapat nakatulog ako na maaga. So, I drank, kasi nga, the problem, nagpa-pile up na, no? Minsan hindi ko na kaya. Yesterday, I was really down. Pero di ko pinapalata kahit kanino, no? Um, if I'm down, I try to lock myself. I seclude myself either in my bedroom or in Subic, or I go out of town, no? Because I really need to reorganize my life. If sunod-sunod yung kamalasan, then God is telling me something na I need to realize. I need to digest, ingest, you know, and absorb, within myself, right? So yon, no? And sabi ko, kung ako nakakaranas ng ganito, di ibig sabihin yung ibang tao nakakaranas din, mas malala pa sa akin. Correct? Di ba? Sumagot ka. Alam mo, may kausap. Nag-invento ng kausap, pero pasensya ka na sa infrared ko, ha. Ito, infrared. Good for the health. Tapos, nasumabit pa yung pa ako sa silya kanina. Well, yesterday, no? Anyway, let me go back muna to. Ba't ako nagising na naman ng maaga? So, for the first time, my sleep was really disturbed because probably yesterday, I woke up with a bad dream. And I know the dream. Ayoko lang sabihin, it's kind of personal, no? Well, it's about work and it's about money matters. Actually, yun lang naman pinaproblema ko work and money matters. Because emotionally, kayang-kaya ko yung emotion. No? Kaya-kaya ko i-resolve ang emotion because I know how to block myself.
since childhood. Marunong ako mag-block na kahit anong gawin mo sa akin, huwag mo lang ako saksakin, no? Kahit murahin mo ako harap-harapan, I will not melt down. Okay? Because I know how to block myself. I have that talent now, which I had created since I was a kid. Ang nakakaalam lang nito si Bobby Abad, my cousin, another close cousin of mine, who recently passed away, I think, last year. Last year, I think, or 2 years ago na. No, last year lang yata. Anyway, he's one of my closest. All my closest cousins are dying. What a sad news, right? Kasi in some way, ayan, sunrise na, no? We have the same blood, okay? Sa Villamor side, ang talagang medyo kadugo ko lang dyan si Sherry, yun nga who died a few days, no? 2 days ago. Then, on the Ramos side, my mom's side, I think it's Bobby Abad, my cousin Bobby, na anak ng tita ko, Tita Panching, who is based in the US, no? So, they were the ones. Actually, besides them, meron naman ako iba pang close, but not that close. Who really understood me. Who really knew me deep inside me. I'm at par. I'm okay kami ng mga pizza ko. Walang problema doon, no? Even I think, even my siblings, even my brother and sister, they don't really know what's inside me. But these two people, Sherry and Bob, na namatay, they knew me inside out. They knew me. So, masakit. Actually, si Sherry was never close to my siblings except me. Kasi kami lang nagsama sa Amerika. Our most closest bonding was in the States because when we were young, ang problema niya, nag-awa yung nanay ko sa kayong nanay niya. For some petty reason. Actually, I remember my mom, since andito na tayo kay Sherry, I might as well, because hindi ko mailabas-labas yung kay Sherry. I tried to write yesterday, I cannot. I tried to blog outside, I cannot. Because, alam mo yung nasa state of confusion ka pa, na hindi mo matanggap yung situation, no? Anyway, so nung bata kami, every Christmas, every New Year, every birthdays, their family and my family will get together. Either they go to our house or we go to their house in Caloocan. I still remember those. We were still kids, very young. I was like, what, 3, 4, 5 years old. And then Sherry wasn't born yet. Actually, lumabas siya after. Kasi I think Sherry is like what? 5 years younger? Or 6 years younger than me. So anyway, I was also close to their parents, no? Tito Ramon and si Tita, no? Tita Lourdes. See, I still remember their names. And then, bigla sila nawala. For some reason. I don't know why. So, lately, lumalaki na ako kasi hindi ko na sila nakikita. Hindi ko na sila nakikita. For some reason, I don't know why. No? So, tinanong ko si Mami, right straight to the point. Sabi ko, Ma, but what happened? Ba't nawala sila Tita Lourdes and Tito Ramon out of our lives?
May kwento ako sa inyo. Well, let's talk about my family. Okay. My family. My family. Okay. Hindi nakakatawa. Anyway. So I asked my mom. Sabi niya, hindi niya sinabi. Sabi niya, well, nag-away lang kami, ganun, ganun, ganun. And then for some reason, nagtanong ako sa iba-ibang tao. I think it was Sherry. Na tinanong ko, ba't nag-away mami ko? And then si daddy, no? My dad and her dad are brothers. Yon. So, my mom is not related to them, no? So, it was my dad. Yung pala, ano lang sila sa utang-utang. Yung pera, such a small matter, pera. And then all the years, my mother never forgave her. For some reason, I don't know. I cannot understand. Kasi pera lang yun. It wasn't millions. So I don't know what. That's their business. I cannot really judge them. I cannot comment or conclude who was wrong. Probably, siguro it was my mom because my mom has a character almost similar to me. I have a part of my mom in me. I have a part of my dad in me. I have a part of my lola in me. The genes, no? I have a part of yung lolo ko sa Villamor in me, no? So, and the Ramos side, my grandfather is Ramos Ilocano. And the Ramos has a Chinese blood. Para lang di alam. My lola also has a Chinese blood. Mga Gonzaga of Bacolod. No? So they were rich before. Anyway. So let's go back, no, to Sherry, no, their family and my family. Then, so hindi na kami nakita ni Sherry. All I know is she's my cousin and she's the only girl. Until I went to the States in 1991. It so happened na nandoon siya, katabi ko nakatira sa Mid-Wilshire. Siguro mga, you can walk. Actually, you can walk. I can walk to her place. I live in, I forgot the fucking street, but it's Mid-Wilshire, no? I forgot her street as well. She was newly married and then she had a baby. They were kind of starting because they live in a small apartment. It's I think 2-bedroom apartment. I don't know. Then ako naman nag-i-start din ako sa Amerika noon. I live in a studio by myself. So nung na-meet ko si Sherry, then I found out we were so much alike, no? Parang kami mahilig sa computer because she was an engineer. Ang naging trabaho niya sa chiropractor clinic was LAN, local area network, no? Techie siya. So probably that's one thing we have in common. So tinuruan niya ako sa computer kasi illiterate ako because I came from the casino for 10 years. Wala kaming alam sa computer. Actually, meron na lately na bumili ako ng computer. Pero alam mo yung DOS, yung kulay orange pa yung screen, and then yung hard drive 40 megs lang. Hindi giga, megs. Then yung disk, yung floppy, yung malaki na malambot, hindi yung matigas. Anyway, so siya nagturo sa akin, and then we both love music. We both love wine. We love life, no?
Then, yeah, we click. No? Then, of course, marami nangyari sa buhay ko. Marami nangyari sa buhay niya. I got divorced and then later on, hindi, patagal muna siya with Paul. Pero, um, then I think he was busy. She was promoted. Then I was busy as well because I was promoted also law firm. Then I studied also in the States at the same time. So I was busy as well. So minsan lang kami nakita after that. Then I went back to the Philippines noong 1997. Then yon. So andun na siya, malayo na kami. So wala kaming contact whatsoever until in Facebook. Until the Facebook came. So we were like on Messenger. Then let's go back to the States, no? So my father and my mom was visiting me in my small studio. A small studio, I don't know. Parang kami nagkasya doon. They were sleeping on my bed. And then I even have a dog, si Fadji. And then okay. So nagkataon noon, my tito, yung kapatid ni Daddy was also living with Sherry. So nalaman ni Daddy. And then sabi ko kay Daddy, Daddy, why don't you come and visit them? Kasi nandoon lang sila. I didn't know na may away or alitan. Yung pala, for the longest years, they haven't been talking. Siguro, let's check it. How many years they haven't been talking? Alam ko since the 60s. So, 60s, palagay mo na they were talking like 67 or 68. So, what year was I was in the States? Palagay mo na that was like what? 2003, 2004. So, 70, siguro mga 35 years. Yun, mga ganun, 35 years. I didn't know they have a fight. They had a fight. So, I was just like driving Daddy. Hindi sumama si Mami. Okay. Dahil hindi ko naman alam may away. Okay. So, when my dad was in the car, kasi malapit lang eh. It's like a 5-minute drive. I saw my dad cried. Hindi alam ng mga kapatid ko to. For some reason, I had a lot of intimate moments with my dad. For some reason, I was really close to him. Hindi ko alam because my dad was, ano ba tawag doon? Well, introvert or what. Pero my dad hindi siya introvert. Parang katulad ko yun, pag may party siya na yung bida. Okay, pag nakakainom siya na yung bida. So that's me as well, no? So, I saw him cry. So I pretended not to see him. Gano'n kami sa pamilya eh. Pag may emotional burst, we try to deadma, to put in a term, deadma kami doon. Pag may umiiyak, deadma. Nasaktan, deadma. Pero we say sorry. Not we say sorry. We go with our lives as if nothing happened. Ganun yung pamilya namin. Yung para bang, okay, nakasakita tayo, next day, okay na tayo. Wala na problema. Kasi we're still family, no matter what. Okay? So, yun yung tumatak sa pamilya ko. That's one thing, that's one asset we have. We never fought one another. Ako binubugbog nila kasi ako yung youngest, eh, no? Ako yung pinakakawawa, actually. Up to now. Pero tanggap ko na yun. Because, kung hindi naman dahil sa
pag-pressure nila sa akin, hindi ako naging ganito katalino. Correct? Kung hindi ako pinahirapan ni Kuya Edmond, na pinaiiyak ako habang tinuturoan niya ako ng trigonometry, I won't be like this. Nung tinuturoan niya ako trigonometry, I was crying. Dahil minumura niya ako. To death. Yung talagang mura na akala niya hindi niya ako kapatid. Ganon kahirap. Guess what? My grade in trigonometry in San Agustin, I had a perfect score. I was exempted in the finals. My grade was 100. Alam mo sabi ng teacher ko? She talked to me, si Mrs. Lara. Sabi ni Mrs. Lara na, I cannot give you 100. I never gave 100 to any student in my life. So I'm gonna just give you 98. Which I agreed, because I really don't care. I wasn't really running for honors in San Agustin. Because I know most of my grades are down. Kasi wala ako siraulo ko nun eh. Mahilig na ako mag-disco, mahilig na ako minom, mahilig ako tumakas, skipping classes, pupunta akong Glorieta. I was a bully. Binubugbog ko yung mga tinatapon ko yung mga bag ng mga classmate ko, kinukuha ko yung mga pagkain nila. So, I can never get a perfect score or run for a valedictorian or salutatorian, whatever. Anyway, but they knew I was good in math. I was their pambato during a math contest. Di ba may mga math contest noon? So, I was in. Anyway, so going back, no? Going back to my dad. So, he was crying. Then, nung pumasok siya, nakita si Tito Ramon, they had their moment. Iniwan namin ni Sherry. So, I think they both cried. Tito Ramon and my dad. Siguro kapatawaran sila doon. Since daddy was getting weaker. And siguro alam niya na hindi na sila magkikita. Good for them. Hindi sila magkikita. Ako, yung mga brother sister ko, after all, nakikita pa rin kami. Wala pa rin kami kanya-kanyang buhay. Yung buhay namin, ano pa rin kami. Parang feeling ko, nandun pa rin kami sa Makati Avenue, no? So, anyway, so yun, no? So, let's go back to Sherry. So, Sherry naman na main topic natin dito. So, I think Sherry knew as well, no? Because Sherry, tinasabi naman ni Tita kay Sherry, Tita and they have a, ano ba tawag dito? Best friend, enemy relationship. Kung mag-away sila to the bone, sigawan sa kotse, ganun. Sherry overreacts. May temper kasi si Sherry. May temper din ako, pero not as much as Sherry. Okay? Dinidibdib niya. Kasi siguro mahal na mahal niya nanay niya eh. Mahal na mahal niya rin daddy niya. Kasi siya yung only girl. So, yon. So, that's how, yun yung encounter namin ni Sherry in the States. Then, after that, she got busy. I got busy with my work. Then, I was still in school. Tapos, nag-overtime ako. Actually, I never asked for her help nung nagugutom ako. There was a time in the States, I was really penniless. Okay? Ang sumalo sa akin niya si Gregory Torres saka si Jingay, no? They were the ones who saved me, who gave me money, who gave me help, no? But I don't know what happened to Sherry, but hindi ko siya nilapitan. For some reason, wala na kaming communication. Anyway, wala pa naman kasi masyadong cellphone noon, no? Then, I don't know kung nasama ko siya sa mga parties ko. Sa LA, no? Kahit sa LA, hilig ko mag-party. Anyway, so after that, so I went back. Then, nawala na kami ng contact completely. So I was struggling in
in my life, actually I was struggling till what, 20 years ago. 25 years ago, I was struggling. Then, for some reason, nakita kami, nagbakasyon siya rito, pumunta siya sa beach resort ko. Yung beach resort ko noon, primitive pa. Kasi kabibili ko pa lang. Yung maliliit na kubo lang, ganon. So, tumira siya. She was encouraging me, tuloy mo lang, ganon. She has all these kind words to me. Dala niya pa yung nanay niya doon, si tita. Then, actually, ginaya niya, nagpatayo rin siya ng resort sa Pangasinan. So, we were talking, she asked for advice, ganon. So, we were having a good time when she was always here. Kasi nag-retire na siya sa Boeing. And marami siyang pera, pension, lahat. She has so many assets, no? Then she told me something about a cancer. Na, I don't know, cancer of the breast, whatever. Most babae naman, breast, no? So, and then gumaling siya. So, that was before COVID. And then, pareho kami nasa healthy lifestyle. Bumibili nga ako kombucha tea sa kanya. Gumagawa siya ng kombucha tea, gumagawa siya ng healthy granola. Then, yun, we were into health. Diyan siya sa Aqua tumitira. Yun, nabenta ko siya sa Aqua, no? Ng 2-bedroom unit. So, mas happy naman siya doon sa unit niya. So, 2019, we were happy. We were yung picture na pinakita ko, we were drinking wine. Then, all of a sudden, nagka-COVID. After, 2019 yung picture na yun Nagka-COVID. Nung COVID na, hindi niya na ako kinakausap. Nagme-message lang siya kung may tanong siya about health, about business. So ako, para bang nasaktan ako kasi sabi ko, para bang I thought we were happy. We were like close. Parang ayaw niya na ako usapin. Then, nagpapahapyaw na siya na hoy Miko, kausapin mo ako, buhay pa ako, hindi pa ako mamamatay. So, I cannot forget it, na sinabi niya sa akin yon. So, alam ko na, deep inside, even nobody will tell me na bumalik yung cancer niya. So, probably, ang suspect ko doon is because of the COVID. Kasi yung COVID, pahinain yung ano mo, yung, ano ba yan? Morbidity diseases. Yung kunyari may heart attack ka, may heart, yung COVID, pwedeng patayin ka doon. So, same thing with cancer. Pwedeng ibalik ni COVID yon kasi pinapahina niya yung immune system nyo. So, I think that was the cause. That was the cause ng ano niya, no, sa cancer. Ang dinamdam ko lang kay Sherry was, I was, you know people, like, I'm posting a lot of anti-cancer studies, anti-HIV, liver failure, anti-kidney, all, ano yung kamamatay ng anti-aging diseases. Okay? Something's wrong with my throat. Kaya naman, nag-MCT oil ako, no? Anyway, subigaw na naman kasi ako sa security. Kwento ko after this, no? Puta, haba na, 29 na pala. So, ang hilig ko rin magkwento, no? Ang daldal ko rin pala. Anyway,
So, yon. Ah, kaya sinabi ko, galit ka ba sa akin? Sa messenger. Sabi ko, how come you're not talking to me anymore? Like we used to. We used to be close. And then, alam mo sinabi niya sa akin, hindi ako galit sa'yo. And that's it. Yun lang sinabi niya. I think kasi kay Sherry, the way I see it, masyado siyang, yung pride niya, yung ayaw niyang humihingi ng tulong kung hindi kailangan. Lahat gusto, matalino naman talaga si Sherry. Matalino at maabilidad. Okay? So, I think yun yung soft spot niya na kakayanin ko to. I don't need your help. Which was for me masakit din kasi alam mo actually sa inyo, nasaktan ako doon pag di nyo ako nilalapitan and then malalaman ko lang namatay na. Malalaman ko na lang stage 3 cancer na. Malalaman ko na lang may cancer. Malalaman ko na lang na stroke. Pwede ko naman dapat napigilan yon with what I know. No? Kaya nga minsan, alam mo, nagtatanong ako sa sarili ko bakit pa ako nag-aaral at nagre-research kung hindi naman ako nakakatulong? Kasi sasabihin talaga ng mga tao, hindi ka naman doktor Why should I believe you? Later to find out, a lot of scientists pala are not doctors. And they found a cure. Diba? So, sana maiba yung mentality ng tao. Maiba yung... Isa pa yung kinalulungkot ko is I'm fighting a system. I'm fighting a norm of society. Kaya sumasakit yung loob ko and I cannot do anything. Pwede man ako manahimik na. Minsan niis ko, di ba nahimik ka lang sa Subic mo? Bayad mo na yun. You can live there. Punong-puno ng gamit yun. You have all your collections there. Mga DVDs mo. Naka-surround sound ka. You have a fucking great view of Subic Bay. You know, you can bring your dog. May swimming pool. Lahat. I can do that. But I don't know why I'm still insisting, trying to help, or the urge to help people at nakikialam ako, pakialamero in short. Kahit sa politics, kahit sa politics, I'm trying to correct the system of fanaticism, the system of patronizing, patronizing people, voting for the popular ones, and then ang nagsasuffer yung government, kayo nagsasuffer. I'm trying to fight science. I'm trying to fight the doctors who are saying things that are obsolete and because they are salesmen of drugs. Alam mo kung bakit pinag-iinitan nila yung LDL? Yung yung LDL? Actually, the levels are wrong. Kasi they have a drug that can cure to lower LDL, the bad cholesterol. But, seriously,
according to studies in Harvard, not through me, ang culprit na you should watch out is the triglycerides. Pag ang triglycerides mo elevated, 80% you will suffer a heart attack or a stroke. Okay? It's not the LDL. And then, ang pag-compute dapat dyan is the ratio between the HDL and the triglycerides. Hindi dapat lalagpas ng 2. Oh, I'll discuss it later. I'll post the studies of Lustig, Dr. Lustig. For me, siya yung goddess of science, of anti-aging, you know. Anyway, mabalik tayo sa cancer. Yeah, probably Sherry was hindi na kaya kumalat yung cancer. Up to the last minute, okay, I will tell you this now. Up to the last minute, alam mo yung last message niya sa akin? Because hindi yata nag-work yung immunotherapy niya. Alam nyo kasi ba't hindi nag-work yung immunotherapy? May kailangan na bacteria sa gut na kailangan present yon in order for the autoimmune response to react. Anyway, tinatanong niya ako about ivermectin. Kasi ivermectin controls, it prevents the formation of the bloodstream, the small bloodstream feeding the cancer. Cancer has 10,000 veins in every cancer cell supporting it. Hindi naman mabubuhay ito. Kailangan ito ng pagkain, yung cancer cells nyo. Okay? Ang pinaka-favorite niyang glucose. Okay? You want to starve your cancer? Tanggalin nyo lahat ng glucose. Okay? Or if ever there's a glucose, you do it with powder. Okay? Fiber. With fiber. Anyway, haba na ito, no? Anyway, so, alam nyo, yung buhay ko ngayon, it's in a limbo. Ang dami ko problema, ang dami. But I'm not here to throw it to you. Ang gusto kong malaman nyo is, hindi lahat ng tao is living a perfect life. May mga taong mas mahirap at 100 times, 1,000 times greater than me ang problema. Buti nga ako, nandito ako sa condo with a great view, naka-aircon, naka-internet, naka-Netflix, naka-YouTube. I should thank God for that. Nabibili ko lahat ng supplements ko. Naka-infrared ako. Diba? But still I'm complaining. Kasi hindi naman ako sanay. Okay? Totoo yan. Sabihin ko sa inyo, aminin ko na. Hindi ako sanay losing deals. Lately, for the past 2 years, money was flowing to me non-stop. With the jobs, with the commission, iba-iba. With the deal, na bigla susulpot, you know, may mako-close ako dyan 53 million, left and right. So, hindi naman ako talaga single na doon. Ano lang ako, bridge. So, yung commission ko, lang ako. Siguro, mga
Mga kunyari sa 5%, yung akin, ando lang ako sa 1%. No, ganun lang ako. Anyway, so lately talagang a lot of things are bothering me, especially even yung pagkamatay ni Sherry. Tahimik lang ako because you know why? Nobody will understand me. Hindi naman alam ng mga tao yung relationship namin before. Kahit yung mga kapatid niya, kahit yung mga kapatid ko, they don't know our relationship. Hindi nila alam. Okay, so why will I talk to anybody about how it's affecting me? I can cry alone. I cry alone. It's normal. And alam mo pa yung isang what's bothering me lately? A lot of people are dying every day. Well, na-post ko na yan. Ilang beses ko inulit-ulit. Sinabi ko sa inyo, from 2025 up to 2040, expect 1 billion people will die. And sa 1 billion na yun, that's 1 out of 7 in the entire world. Most probably, merong kayong kamag-anak na mamamatay or kayo mamamatay or ganito na kilala natin. Or maaring tayo mamatay or yung iba mamatay. Okay? Why? Because of the age of the baby boomers. And then number 2, yung side effect ng vaccine. Because the side effect of the vaccine, if you go back to 2020, 2021, they will tell you, if ever, because hindi na testing yung mga vaccine, RNA vaccine, hindi na testing yan, minadali para sa COVID. And they said if there's gonna be a side effect, it will come out after 5 years. So 2020, eto na, hindi na makagad lumabas yung vaccine, di ba? Yung iba na vaccinated 2021 na. So, yung iba naka-receive ng 2020. So, maaring, I'm not blaming the pharmaceuticals, but it might come out 2025, eto na yung simula. 2026, 2027, 2028. Kaya ko ako sa inyo, magpa-check kayo regularly. Blood works, your blood pressure, and then yung ano ba sa heart, yung EKG, which I'm planning to do it again. And then please eat healthy foods. Hindi ko sinabi 100%. Kahit ako, I succumb to candy sometimes, to chocolates. Sometimes I still drink from time to time beer and wine during parties. So, and then hindi na ako masyado nakaka-exercise, which I have to fight my own genetic code, my own gene expression. That's a different topic, no? Yun yung mga nagkakambat. It's in me. Na gumugulo, which I'm trying to resolve, which I'm trying, yun na nga, to ingest in me, na ano gagawin ko? Tatanggapin ko. Of course, tatanggapin mo. Wala ka na ibang recourse. But, can you do something about it? There are times I cannot do something about it. Nakakailang podcast na ako, does somebody listen to me? There are some who listens, there are some who don't. Majority doesn't listen. So, hindi ko naman na-expect yun. You know? Hindi naman ako nagbablog dito or para sumikat. Or makalike.
I'm talking to you because I want to help, to give you information sa mga nadidiscoveryhan ko in my analyzation, in my wisdom, and in my research. Doon ko nakukuha yung napapag-aralan ko. And pag may napapag-aralan ka, you want to share it. That's human nature. Human nature yan. Kasi binigay ng Diyos yan para masave mo yung mankind. Ngayon, kung hindi sa iyo nakinig yung mankind, like what happened to Jesus Christ, na pinako pa siya sa krus, wala tayong magagawa. So, siguro na found out nila later on, probably in the next 20 years, pagpatay na ako or what, you will come across my postings, my books, hopefully, and people will realize, ay, tama pala siya. Tama yung sinabi niya, tama yung prediction niya, or may mali rin. May mali akong ginawa, may mali akong prediction. So, history will, ano sabi nila yun? History will judge you. No? So, yun yung mga gumugulo sa akin. Ba't ako gising? Well, kahapon, di ba sinabi ko, bad dreams woke me up. And then nakatulog ako uli, mga 7 o'clock na. Now, eto, nakatulog sana ako maimbing. Because I drank a tablet of Mogadon. Kasi nga, I'm so exhausted. The Mogadon helps me to recover. Para to strengthen my brain. Because alam nyo, pag mahina yung utak nyo, itulog nyo. Itulog nyo yan. Then, pag gising mo, clear na yung utak mo how you can deal with the solutions in addressing your problems. Okay? So anyway, ito nangyari kanina. May kumatok at 3:30 a.m. Yung katok na ganon. Hindi lang isang beses. 3. At nag-doorbell. So I thought, at 3:30 a.m., sarado na yung office doon. Diba? So sabi ko, tangina, baka may lasing. So sinilip ko doon sa bintana kasi merong ano na yan lens eh. Walang tao. So, ano to, multo, di ba? Pero may nakita ako parang dumaan na tao. So I knew it wasn't a multo. Or hindi si Sherry yun, dinadalaw ako. No? Pero alam mo, kung meron dadalawin si Sherry, ako yun. Sa kananay niya. Kasi alam niya, we have a lot of things in common. And alam niya yung, siguro kung magbibilin siya, marami siyang binibilin sa akin. Kasi ako rin nakakaalam ng mga properties niya. So, anyway, so what happened was, so sabi ko, bababa pa ba ako? Will I check it out? So, medyo nagalit ako kasi nagising ako 3:30 a.m. So, ginawa ko may dala akong kutsilyo. Just in case, may lasing dyan. Hindi mo na uso ng shabu, di ba? Legal na shabu ngayon. So, mali mo, may baliw dyan na nag-Airbnb na gusto kong saksakin or nagwawala. Correct? So, anyway, so, binala ko kutsilyo, pinalipas ko yung 30 minutes. Kasi siguro sabi ko, kung may pinatay ito, may pinatay na siya. So, paglabas ko ng pinto, pumunta ako lobby. Concierge. Sabi ko, Miss, can you check sa guard? Meron bang tao, can you check the camera, sino yung kumatok sa pinto ko? Kasi may camera dyan sa labas. Sino yung kumatok sa pinto ko at 3:30 a.m.? So, sabi ko sa guard sa may labas. Sabi ko, may nag-check-in ba sa 42nd floor? This late. Sabi niya, sir, meron 42:17, pero pumasok siya 5 p.m. pa kahapon. So, sabi ko, dahil tinanong ko si concierge, sabi ko, can you ask security to check the camera who was there 3:30? Then, sabi ng security, they check,
Kala nila red alert yung smoke alarm. So, okay naman yon because they are so concerned. Mabilis sila kumilos. Pero ang sinabi ko, ang point ko, kaya nasigawan ko sila, nagwala ako sa lobby. Sabi ko, you don't knock at my door at 3:30 a.m. na ganon. Dapat ang knock mo, sir, check lang, di ba? Dapat ganon. Or tumawag kayo sa intercom. May intercom naman eh. So, iyon, nagwawala ako sa lobby. Nagsisigaw ako at the top of my voice. Kilala nyo kung paano ako sumigaw. Kahit pwede akong sumigaw na sa Ugarte Field na maririnig ako ng buong tao. Okay? So, sabi na, sir, let's go to the office. So, kinausap ko yung dalawang gwardiya. Sabi niya, sila yung inamin naman niya, siya yon, no? Sabi ko, so nag-reason out pa siya, kaya di sila nag-intercom, baka daw sila intercom. Sabi ko, ba't ka nag-assume na sira ang intercom? Why not try it? Dahil tinatamad ka. Pwede naman paano sa concierge yun. Then yung katok mo, sabi ko, hindi ganun ang katok. Katok ng adik yung ginawa mo. Okay? So, in the end, nag-reason siya, nagsasorry sila. Sabi ko, no, let's talk about the way you knock and yung procedural mo. Number one, dapat, ginamit yung muna intercom, yung hindi nyo sumagot sa intercom, dun nyo katokin. Pero in a soft voice, dahil 3:30 a.m. Anyway, so, to cut it short, kilala naman nyo ako, no? Para akong lawyer, no? Mag-interrogate because kukorner rin talaga kita sa logic mo. Okay? I could have been a great lawyer, probably. But I don't want that work because I don't wanna argue all the time. I only argue if I have to. Anyway, so at the end, tinanong ko yung gwardiya, yung kumatok. Sabi ko, bago ka o luma ka? Kasi daming gwardiya dito eh. Sabi niya, sir, matagal na. Actually, sir, binabati pa nga kita pag lumalabas ka. Tumatawid ka sa opisina mo. Sabi ko, okay. So, naawa naman ako. Kasi sabi ko, make an incident report and report with yung camera kung paano siya kumatok para nakita natin kung talagang balasubas yung pagkatok niya. Then, sabi ko, then let's talk to the guard, yung head ng security today, morning. Then, tinanong ko, sabi ko, pag di-report ko ba kayo, mapapahama kayo? Sinabi nila, yes sir, mapapahama kami. And we might lose our job. Sabi ko, so tinigil, naka-record sila, ni-record ko eh, sa cellphone. So sabi ko, okay, hindi ko na i-report. Pero sabi ko, next time, please, learn your lesson. Ikaw, as head, supervisor niya, gamitin mo minsan yung utak mo. Okay? Dapat ginamit mo muna yung intercom. Hindi ka nagkakatok sa pinto at 3:30 a.m. Ngayon, yung hindi sumagot, yun, dapat kinakatok nyo. Okay? At saka yung katok na, hindi yung katok na parang may multo o katok ng adik. Okay? Yung katok na talaga katok ng adik, ha? So, yun. Kaya gising ako up to now. So, 3 hours na akong gising. This recording might be 1 hour. Yun, at least nalabas ko na rin yung memo ako kay Sherry and the things affecting me, and I want it in public para hindi nyo na ako tanungin. Kaya naman ako naggaganito para huwag nyo na ako tanungin. Panoorin nyo na yung vlog ko, no? That's what I tell all my friends. If they keep on asking me questions, sabi ko, no, watch my vlog. Ando doon. Panoorin mo yung vlog ko. Huwag kayo tamad. Okay? Huwag nyo akong, hindi ako Department of Information, para ulit-ulitin ko sa inyo mga pinagsasabi ko. In fact, I don't have time to repeat myself. Okay? Shakespeare doesn't repeat.
So do I. Okay? Uh, am I am I isolated? Yes. Kasi iba na yung thinking ko eh. Iba na yung when you know so much, sometimes it's a curse. Dahil ikaw na lang yung nandoon. And the majority still wins. Okay, that's the rule. Unless, lokohin mo yung majority. Meron solusyon pa rin. May solusyon. Lokohin mo. Which I cannot. Hindi ko kaya manloko ng tao. Nakita naman nyo, I'm so transparent. Binibigay ko lahat. Binibigay ko sa inyo lahat ng weak spot ko. Binibigay ko lahat sa inyo yung kainaan ko, solution ko. So, yun ako eh. I don't know. Ayokong mamatay na may niloloko kong tao, may inargabyado ako, may lolokohin akong tao yung mga corporation, mga bangko. Yan. Hindi kita babayaran. Pwede. Yung credit card, si Globe Telecom. Pwede ko silang lokohin dahil mayaman na yan. Diba? Barya lang sa kanila yon kung hindi ko silang bayaran. Sabi ko kay Globe Telecom, ayoko kita bayaran. Sir, meron kayo 4,000 na hindi nyo na bayaran. Ayoko bayaran. Maging prepaid ako ulit. Diba? Tapos, sir, masama sa record mo. Ano ngayon kung masama sa record ko? Hindi mo na ako mangungutang na. Diba? Anyway, sa lahat naman ng utang, nabubura. Kita ba, dami ko utang ng 2004. Eh, ngayon yung mga credit card ko, binigyan ako ng mga black card. Diba? Ilan ang black card ko. Anyway, that's the way life works. It's not perfect, especially for everybody. So, for people na katulad ko, who are experiencing dilemmas and anxiety, wag kayong sumuko. Just be calm. Don't overreact. God is always there to help you. God is there to guide you. Hindi niya kayo pababayaan. Kasi kung pinabayaan niya tayo lahat, edi ang dami na dapat patay. Ang dami na dapat stars na collide. Just think about it. The theory of chaos. Ito na naman ako, no? Diba? The theory of chaos. The theory of chaos will prove the existence of God. I mean, si God hindi naman being individual. God is an energy. Huwag na natin pabahin, mahabang topic na naman to about God, no? Ayoko na ayoko na mag-explain. I don't wanna be a nerd. Alam ko, a lot of people are telling me na ito ka na naman, you're trying to explain everything, you're trying to dissect every structural component of any idea, of any substance, of anything. Ganun ako eh. I try to dissect and I try to establish the problem and I create a solution out of it. I'm not a problem contributor. I am a solution seeker. Dapat ganun din kayo. Huwag kayong dumagdag sa problema.
A lot of us are not aware, but we are fuckingly a problem giver. A problem, nagko-contribute sa problem. So, tigil nyo. Talk to yourself like what I'm doing now. And you will realize your individuality para makita nyo kung sino talaga kayo. Kung ayaw nyo, pwede naman yung gawing private yung video nyo. Then you talk to yourself. Then you listen to it after, not immediately. You watch your video after 3 days, after 1 week. Then you will realize na, oy, eto ko, nung desperate ako. Kita mo, may nangyari palang maganda after that. So, yun. Tulong ko lang sa inyo yan. What I'm doing now is also an exercise which can help a lot of people as well. Okay, and then one more last thing is like, nalulungkot ako at I'm really sad actually, which I shouldn't, because alam ko dapat na control ko na emotion ko. A lot of my friends, a lot of my families are dying. A lot of my idols are dying. Kumbaga, nasa dying stage na kami. And sometimes I cannot accept it. Eto ko, I'm researching on anti-aging, and yet I can still finish the book. And yet, nobody talks to me. What's the cure? Nobody asks for my help in regards to how to reverse it, how to reverse the uric acid, how to reverse ganito. Okay ba tong cholesterol level ko? Yung kidney ko, ano gagawin ko? So, a lot of that. Liver, fatty liver, all of that. Yung tuhod ko, di ako makalakad. May arthritis ako, lahat-lahat. So, malungkot because actually people 20 years younger than me are dying. And then a lot of my friends as well, na-aksidente, nagka-cancer, nagka-HIV. Well, dying is part of life. Wala tayong magagawa doon. Pero it's so sad because like yung age bracket namin, marami akong kilala na they will die soon. And what's gonna happen to my generation? Diba? Mahirap. So it's sad. And then a lot of people like, okay lang, mamatay kami. Are you sure? Kasi ayaw nyo lang pigilan yung yosi nyo. Ayaw nyo lang pigilan yung bisyo nyo. Yung inom nyo. Yung vape nyo. Yung pag-inom nyo ng coke. Yun. Pinagtatanggol nyo yung kahinaan nyo. So, ano gagawin ko? Ano gagawin ko? Wala akong matulong. Even though napag-aralan ko lahat ito, ang dami kong alam, and yet, wala naman ako natutulungan. Natutulungan ko lang sarili ko. But isn't that selfish? So, yun. And then, eto nga. Sherry died. My dear cousin died. At wala akong nagawa. I could have helped. Anyway, 1 hour na to. This is my longest, This is my longest.
Anyway, today I'll be busy because I have a meeting with in sa ano ko no record bar. We're gonna open this June. Magla-live selling kami Sunday, I think June 1 or June 2. But you know what? I think masyado akong bugbog. Tapusin ko na itong mga schedule ko, hindi pa upahan ko yung mga units ko. And then probably um, I'll go far away muna. Well, para makatipid ako, I'll just go to Subic kasi libre naman yon. And then doon talaga tahimik doon, no? So, that's it.